Ay, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, kumusta po kayo? Napanood nyo ba? Nagpa-press conference na naman po itong si Chavit Singson. At alam mo, kung ano sinasabi niya? Si Pangulong Bongbong Marcos daw po ang biggest scam, worse than his father. Mas malala pa raw po, mas malubha pa raw po si Pangulong Bongbong Marcos kesa kay Marcos Sr., sabi po ni Chavit Singson. Hoy! Ang yaman-yaman ni Chavit kulang pa rin sa pansin. Bakit nagpapapansin itong si Chavit Singson kay PBBM? Bakit birada ng birada itong si Chavit Singson sa ating presidente? Bakit? Dahil ba sa mga posisyon na hiningi niya at hindi na ibigay ni PBBM? Kaya ngayon ay nanggagalaiti siya? Excuse me, ka-coffee. Nakita nyo na yan? Ito, nasa billionario.com. Ano sinasabi dito? Singson, Marcos is the biggest scam, worse than his father. Itong si Chavit at si Sara Duterte, iisa na ng tono Si Sara Duterte ngayon kinakanta si Zaldico na involved naman daw dito sa maanumalyang laptop deal dyan sa DepEd. Ma'am, di ba naging secretary ka ng Department of Education? Bakit hindi mo sinabi yan? Bakit ngayon mo lang binubulgar yan? Parang si Chavit Singson, ang tagal-tagal mo na nandiyan Bakit ngayon ka lang nagsasalita? Dahil hindi na beneficial sa'yo? Dahil hindi ka na nakikinabang? Dahil nasisilip ka na? Dahil iniimbestigahan ka na? Ganun ba yan? Kasi sana noon sinabi mo pa. Bakit paabutin mo pa? Magpa 4 years na si Pangulong Bongbong Marcos, ngayon ka magsasalita. Tapos sasabihin mong biggest scam. Bakit hindi mo nasabi yan na first year, second year ni PBBM? Kasi umaasa pa na mabibigay yung posisyon sa kanya. Ganun ba yun? Tapos ngayon nagsasalita. Bakit ayaw matigil ni Chavit Singson? Nabulilyaso na. Hindi na pabursa ka dyan ang mga nangyayari. Ganun ba yun? Former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson on Monday lambasted, wow, grabe yung term lambasted President Ferdinand Marcos Jr., calling him worse than his father and accusing him of using the multi-billion peso flood control scandal as a smokescreen to cover up his own corruption issues. Wow, grabe yung grabe yung tono dito ni Chavit Singson Smokescreen lang daw po ito. Kumbaga, pinagtatakpan lang daw po ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang pagiging kurakot sa pamamagitan po ng pagbubulgar nitong flood control scam. May titindi pa ba dyan sa mga ghost flood control projects? Billions of pesos yan. Smokescreen pa pala yan. So nagkukunyari lang pala si PBBM dyan sa kanyang deklarasyon, sa kanyang announcement sa State of the Nation Address na pananagutin niya itong mga nagnakaw sa flood control projects. Smoke screen lang pala yan. Oy, joke lang pala yan Ano lang ito ano tawag ba? Balat kayo. Hindi pala totoo yan. Nagpapanggap lang pala yan. Balat kayo lang yan. Ginagawa lang daw pong alibay, ginagawa lang pong dahilan itong investigasyon sa flood control projects para pagtakpan ang sariling korupsyon na ginagawa daw po ni Pangulong Bongbong Marcos, sabi po ni Chavit Singson. Ako naman, Manong, bakit mo sinasabi ngayon yan? Bakit ngayon ka lang nagsasalita? Ang tagal-tagal mong natahimik. At ang tingin niya pala dito sa flood control projects na yan, mababaw lang. Smoke screen lang Panakip butas lang yan. O pantapal lang yan. May mas titindi pa pala dyan, ang korupsyon daw ni PBBM. Talaga nga naman tatad ka tuloy ng bashing. Interview ng Billionaire News Channels at The Forefront. Yan po yung programa. Singson said the government's ongoing probe into the irregularities in flood control projects of the Department of Public Works and Highways was merely a diversionary tactic meant to deflect accountability from the President and his allies. Wow! Wow! So yung ginagawang investigasyon pala ngayon, para pagtakpan daw yung mga kaalyado ni PBBM. Sino? Si Romualdez. Pinagtatakban ba ni PBBM si Romualdez? Di sana kung pinagtatakpan yan, hindi ipapatawag ng Independent Commission for Infrastructure yan o ICC. Hindi pala ICC. ICI, iba pala yung ICC.
Kung pinagtatakpan ni PBBM yung kanyang mga kaalyado, gaya ni Romualdez, bakit niya hahayaan itong ICI na ipatawag yung pinsan niya? Second, bakit pupunta dyan si Romualdez? Kanina, di ba? Nandiyan siya sa ICI sa Taguig. Bakit siya pupunta dyan? Sana nagtago na lang siya. Kung matibay itong sinasabi ni Chavit Singson na involved sa korupsyon itong mga tao na ito at pinagtatakpan ni PBBM sa pamamagitan nitong investigasyon kuno ng ICI. Anong klase mga teorya yan? Manong, anong pinaghuhugutan yan? Pinag-aaway-away ang mga senador, mga congressman, nilalaglag lahat ng mga kasama niya just to save himself. Ang ginagawa ng Malacanang ngayon, diversionary tactic, sabi ni Chavit. Wow! Strong words. Pinag-aaway-away ang mga senador at ang mga congressman. So, pinapalabas ni Chavit pala dito, puppet itong mga senador. Itong mga congressman, puppet lahat yan. Kinokontrol lahat ni PBBM yan. O, Ivy Marcos, magalit ka. O, Bato, magalit ka. O, Lacson, magalit ka. Tito Soto, magalit ka sa kapwa mong senador. Kailangan nyo mag-away-away. Ang baba pala ng tingin ni Chavit Singson sa mga senador. Can be manipulated easily. Ganyan pala ang tingin eh. Utok-utok ba? Gullible pala itong mga senador. Dahil nakukontrol lahat sila ni PBBM eh. Para mag-away-away sila. Second, pati pala itong mga congressman, yung away-away nila dyan, nakukontrol pala ni PBBM yan. Yan ang gustong palabasin ni Chavit Singson. So yung ginagawa pala ni Kiko Barsaga na may saltik, utos lang yan ni PBBM. Para magalit si Romualdez. Ganun ba yun? So yung sinasabi pala ni Puno laban kay Kiko Barsaga, iutos din ng presidente yan. Para mag-away-away sila. So yung sinasabi ng mga pinks, ng mga senador, sila grupo nila Laila de Lima, utos lang pala ni PBBM yan. Para mag-away-away sila. Kasi diversionary tactics lang daw po yan. Yan ang ginagawa ni PBBM, sabi ni Chavit Singson. Unbelievable. Hindi katanggap-tanggap at hindi ka panipaniwala yung pinagsasasabi ni Chavit Singson. Hindi ko lang maintindihan ang ilang mga DDS bakit naniniwala pa rin kayo sa taong yan. Obviously, hindi totoo yung sinasabi niya. Hindi ka panipaniwala ang sinasabi niya. Isasalba daw po ni PBBM ang sarili niya at maglalaglag ito. Nilalaglag lahat ng mga kasama niya just to save himself. Ang gulo. Sabi niya kanina, para pagtakpan yung kanyang mga kaalyado. Di ba? Ngayon, nilalaglag yung mga kasama niya para pagtakpan ang kanyang sarili o isalba ang kanyang sarili. Doon pa lang eh. Huling-huli na si Chavit Singson dyan. Di ka lulusot dyan. Inconsistency sa mga sinasabi niya. Di ba? Malinaw yung una niya sinasabi eh. Pinagtatakpan yung kanyang mga kaalyado. Tapos ngayon, sasabihin niya, nilalaglag yung kanyang mga kakampi para isalba yung kanyang sarili. Ano ba talaga? Saan ka ba talaga? Ang gulo-gulo. When asked how he would compare Marcos's leadership style to that of his father, the late dictator Ferdinand Marcos Sr., the president's erstwhile political ally, did not mince words. Wow, bilyonaryo.com ha? Yung mga linyahan nyo ha? Sabi ni Chavit, he is worse. Masama lang tatay niya. He is the worst. He is the biggest scam. Wow. Sobrang tindi nito. Oh. Biggest scam. Si PBBM ba ang kontraktor sa mga flood control projects? Si BBM ba ang mga diskaya? Si PBBM ba si Alcantara? Siya ba si Yusek Bernardo ng DPWH? Siya ba si Bryce Hernandez? At biggest scam pa raw po ang presidente. Na siya na nga nagbulgar nito, na talamak na korupsyon, biggest scam pa. Biggest scam pa pala si PBBM kung ikukumpara mo kay Chavit Singson na mismong siya ang umamin na yung mga projects dyan sa kanyang lungsod, sa kanyang lalawigan, contractors, pamilya niya. O biggest scam pa pala si PBBM dyan. Hindi na nahiya si Chavit Singson dyan. Si PBBM pa pala ang biggest scam dito. Mas malala pa raw sa kanyang tatay. Dahil ang tatay niya masama lang tatay niya. Kaya biggest scam si PBBM. Kung porsyento ng tatay niya noon, ngayon, ghost projects, kaya dinadivert niya lahat ngayon. Pumapayag naman tayo. Bakit ka pumayag?
Ang gulo. Bakit siya pumayag? Niloloko ka na pala, bakit ka pumayag? Biggest scammer pala eh, bakit di mo kasuhan? May narinig ka ba? Nagkaso si Chavit Singson laban kay PBBM? Wala akong makita. Biggest scam pala eh. Bakit walang kaso? Bakit ayaw nyo kasuhan? Diba? Singson warned that by the time Marcos' term ends, the flood control investigation would have done little more than smear other officials while sparing the president himself. Wow. Absulto ang presidente dyan. Ngayon, mga mayors na susunod na iimbestigahan daw yung mga farm to market road. So pag iniimbestigahan mo lahat yan, hindi na aabot. Tapos na ang term niya. Aalis na lang yan. So, ang gusto mo pala, wag imbestigahan. Hindi ko maintindihan bakit ganyan ang mindset. Galit ka dahil iniimbestigahan ni PBBM yan at isusunod itong mga mayor, governor at ibang mga projects, yung mga hospital, mga farm to market roads, mga multi-purpose hall dyan sa barangay ninyo. Iimbestigahan yung mga yan. Ayaw nyo. Dahil pag umalis si PBBM, hindi siya tapos na raw lahat yan. Aalis na lang yan. Ano yun? So ayaw nyo maimbestigahan yan? Obviously. Halatang halata ang corruption dyan. Bakit takot na takot si Chavit Singson dito sa investigasyon? Kasi mamaya, unahin siya. Sa kanya mag-focus ang investigasyon. Lalabas ang mga kalokohan dyan. Gusto pang magpapakampi sa mga mayor at gobernador. Parang gusto niya sabihin dito, oy mga mayor, mga gobernador, mag-aklas kayo. Dahil susunod na kayong iimbestigahan ni Marcos. Ayaw mo nun? Pabor sa taong bayan yan? Ayaw mo yan? Malalaman ng taong bayan kung kumita ba si mayor dyan, kumita ba si gobernador dyan? Ayaw mo yan? Sa madali sabi, may pinagtatakpan siya. Sino ngayon may pinagtatakpan? Si PBBM. Na siya magpapaimbestiga sa mga mayor, sa gobernador. Bakit ayaw ni Chavit yan? He dared Marcos to prove his sincerity by pursuing cases against his cousin, later Representative and former Speaker Martin Romualdez and former Ako Bicol Representative Zaldico, both accused of pocketing commissions from lucrative flood control deals. Bakit? Hindi ba pinapaimbestigahan sa ICI si Martin Romualdez? Hindi ba siya pinatawag dyan? And anong pake ni PBBM kay Zaldico? Magkaibigan ba yan? Magpinsan ba yan? Magkapatid ba yan? Kung nagnakaw si Zaldico, ano pake ni PBBM dyan? Even kahit si Romualdez na pinsan niya eh. Wala siyang pananagutan dyan. Isa pa, pinapaimbestigahan niya. Kasi kung pinoprotektahan niya si Martin Romualdez, mabilis niya lang kasabihin ng ICI, please, wag niyo munang ipatawag yan. Ganun lang yan. Singson also recalled that Marcos had been tagged in the 10 billion pork barrel scam in 2014 when he was still a senator after being implicated by convicted scam mastermind Janet Lim Napoles. Nakulong ba siya? Hinatulan ba siya ng guilty dyan sa pork barrel scam? Natag siya. Tagged. Inugnay. Kahit sino pwede magsabi, involved yan siya. The way na ginagawa ni Chavit, but you have to prove your claims. You have to prove your arguments. Mabilis lang magbanggit. Ako pwede ako magbanggit. Si Chavit Singson involved dyan sa black sand mining. Kahit sino pwede magsabi. But meron ka bang ebidensya? May patunay ka ba dyan? Hinatulang ka ba ng korte? Dininig ka ba ng korte? Wala. Bakit hinahalungkat niya ngayon yan? Si Napoles nakulong na. Si Bongbong wala pa. Paalala ko lang ito mga kababayan, na hindi na nagbago si Marcos. Akala ko lilinisin yung pangalan ng tatay nila. Hindi. Mas malaki pa ang ginawa. This is the biggest scam. Ghost project na eh. Sabi ni Chavit Singson. Singson added that the president's habit of blaming others only underscored his unwillingness to address corruption within his own circle. Salita siya ng salita, blaming everybody. Kung wala siyang pakialam, demanda niya yung nandoon na. Subukan niya idemanda yung pinsan niya. Damay siya, kaya ayaw galawin. Anong klase mga teorya ito ni Chavit Singson? Anong pinaghuhugutan yan? Saan galing yan ng mga teorya ni Chavit Singson? Nakakatawa. Ang masaklap, mga DDS maniniwala sa pinagsasasabi nitong Chavit Singson. Nakakatawa ulit. Niloloko nyo ang sarili ninyo.
Yung taong nag-iimbestiga, nagbulgar dyan sa kalokohan ninyo, nagagalit kayo dahil baka isunod na kayo sa iimbestigahan. Mamaya ipatawag ka na ng ICI. Kaya galit na galit kayo dyan. So sa madaling sabi, gusto niya ipatigil itong investigasyon na yan. Paano matitigil yan? Hindi yan na makukontrol ng presidente. Tuloy-tuloy na yan. Tulad ng sabi mo, isusunod ang mga mayor at governor dyan. Paano nila mapapatigil yan? Kaya pinoponduhan nila itong mga kilos protesta laban sa presidente para mag-resign daw po ang presidente. Mag-resign. Kung hindi, mapatalsik. Kasi once na hindi na nakaupo si PBBM dyan sa Malacanang, matitigil yung investigasyon na yan. Sino ipapalit nila dyan? Si Sara Duterte. O edi wala, quits na. Wala na tayong makikitang investigasyon. Burado na. Talamak ang korupsyon, panahon ni Digong. O siyempre puprotektahan ni Sara yan. Puprotektahan niya yung mga tumulong sa kanya para maluklok siya sa pagka-presidente dahil mawawala na si PBBM. Ang ambisyon nila, yan ang ambisyon nila. Edi wow, edi good luck. Ay, nagpapatawa kayo dyan. Sige, i-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-like, please like and follow. Yung mga nasa YouTube, click nyo lang po yung subscribe. TikTok, subscribe na rin po kayo. At magkita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.